Sa nakaraang video, nagsalita ang Whitebone Queen. Nabalitaan ko na nasakop mo ang lungsod ng Killenberg at nagawa mo pang i-recruit ang Sword Saint sa tribo mo. Ang mga nagawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Nang marinig ni Lin Tian ang tinig ng Reyna na may halong utos at karisma, para bang nanigas ang utak niya. Walang sense, anong ginagamit ng nilalang na yun para magkaroon ng ganitong ka-feminine na boses? Napangiti siya ng hindi namamalayan. Agad naman niyang sinabi na lahat ng nangyari ay dahil lang sa swerte. Ngunit biglang bumantong hininga ng malamig ang Bone King at nagsalita. Isang mababang uri na goblin na kayang gawin lahat to, at gusto mong paniwalaan kung swerte lang. Huwag mag-alala, hindi kita sinisisi. Sa kabaligtaran, bibigyan pa kita ng gantimpala. Pagkasabi noon, lumapit si Albedo, may halong ngiti na parang nanunukso. Mapalad ka na pinaburan ka ng dakilang Bone King. Alam ko rin na ikaw ang tumalo sa Lizard Lord. Ang mga man-eating eagle ang nagulat na ang namamahala ngayon sa teritoryo ay tauhan mo. Naiintindihan ko ang mga maliliit mong plano. Medyo nahiya si Lin Tian at napangiti na lang ng pilit. Sandali ring tumahimik ang Bone King bago muling nagsalita, nakatitig ng may bahid ng pang-aalipusta. Kung gusto mong makuha ang monster resources dito sa Great Tomb, papayagan kita. Pero kailangan mong maging Southern Lord at Monster Lord ng buong Great Tomb. Nanlaki ang mga mata ni Lin Tian, halos hindi makapaniwala sa narinig. Pati ang ibang halimaw na kanina'y naglalaro lang ay biglang natigilan. Ano to? Sobra namang pabor yan. Lahat ay nagtatanong kung bakit ganito ang naging desisyon ng Bone King. Maging si Albedo ay nagulat. Darling, baliw ka na ba? Kahit hindi ko alintana ang ibang halimaw sa labas, ibigay sa isang mababang uri na goblin ang ganitong kapangyarihan, sobra na yon. Napabuntong hininga ang Bone King pero kalmado pa rin ang tinig. Ito ang desisyon ko, at kaya niya itong gawin. Napahinga ng malalim si Albedo, halatang nag-aalala. Kung siya ang may kontrol sa lahat ng halimaw sa Great Tomb, parang isinubo mo lang sila sa kamatayan. Kakainin lang sila ng mga goblin. Tumaas ang boses ng Bone King, halatang may inis. Ano to? Ibig mo bang sabihin na tatakot ka sa isang goblin? Dahil sa malamig na tingin at tono ng Bone King, agad natahimik si Albedo. Yumuko ito bilang paghingi ng tawad. Parang walang nangyari, binalik ng Bone King ang tingin kay Lin Tian. Hindi pa rin makapaniwala si Lin Tian. Hindi niya inakalang basta-basta na lang ipapasa ng Bone King sa kanya ang autoridad sa lahat ng halimaw sa Demonized Forest. Kahit hindi niya maipipilit na sumunod ang mga may mataas na katalinuhan, pwede naman niyang utusan ang napakaraming halimaw na mababa ang talino, at higit sa lahat, may kalayaan siyang manghuli. Habang nag-iisip pa siya, nagsalita ulit ang Bone King. Mula ngayon, ikaw na ang Southern Lord at Great Lord. Pinapayagan ng tribo mo na manghuli ng maraming halimaw, pero mananagot ka kapag may nang ahas sumalakay sa Great Tomb. Kailangang depensahan mo ito ng buong lakas. Maraming salamat sa biyaya, dakilang Bone King. Wawasakin ko ang bawat kaaway, walang makakatakas. Sinubukan ni Lin Tian na magpakita ng respeto kahit komplikado ang nararamdaman niya. Alam niya agad na lahat ng kaharap niya ay mga matagal nang nabubuhay, mga tuso. Ngayon, siya mismo ay isang wanted criminal, hinahabol ng Lionheart Empire at ng simbahan. Malinaw na gusto siyang gawing panangga sa harap ng dalawang puwersang ito, habang ang Great Tomb ay nakaupo lang at kumukuha ng benepisyo. Napakatuso talaga. Pagbalik niya, dinala niya ang balita sa mga matagal nang naghihintay. Si Gobo ay natuwa ng sobra at nagpuri. Boss, ang galing mo. Kahit mga may kapangyarihan mabait. Sa'yo, sobrang humahanga ako. Pero agad namang nagsalita ang Goblin Slayer, kitang-kita ang mas malalim na pag-unawa. Gobo, ang tanga mo. Ginagawa na tayong pambala sa kanyan, tapos naiinggit ka pa riyan. Napabuntong hininga si Lin Tian. Hindi niya inakalang pagkatapos ng matagal na panlilinlang sa iba, siya naman ang mahuhulog sa isang bitag na walang atrasan. Nagsalita ulit ang Goblin Slayer na puno ng pag-aalala. Ang simbahan na kayang pigilan ng isang makapangyarihan at immortal na tulad ng Bone King sa loob ng ilang dekada, sa lakas natin ngayon, halos imposible silang labanan. Kahit may Sword Saint pa tayo, hindi garantisado ang panalo. Naniniwala si Lin Tian na tanging pahinga, pagbangon, at lihim na paghahanda ang magagawa nila ngayon. Pinakalma niya ang lahat. May plano na ako. Huwag kayong mag-alala. Tayo ang magiging huling magwawagi. Kinagabihan, inactivate niya ang life simulation system. Kasalukuyang plot, maging dakilang Panginoon.
Sinabi sa simulation na napakaswerteng aksidente lang ang pagkakatalaga kay Lin Tian bilang dakilang Panginoon ng buong Demonized Forest. Ngunit sa totoo lang, ginagamit lang siya bilang isang pawn at naipit sa isang mapanganib na sitwasyon. Ayon sa ulat, nagsimula siyang gumawa ng plano upang mas produce ng mga low-level goblin at palihim na bumuo ng isang elite army. Pagkalipas ng kalahating taon, inilunsad ng church ang isang malawakang pag-atake sa Great Tomb. Doon, ang tribo niya ay nadurog na parang maliit na bato sa ilalim ng isang steamroller. Idinagdag pa sa simulation na natapos ang lahat. Ang resulta, score, 0 points out of 100, at reward, life points 0. Nagtapos ang simulation na may katumbas na time progression ng kalahating taon. Napabalikwa si Lin Tian sa realidad. 6 na buwan, hindi mahaba, pero hindi rin maikli. Sapat para kumilos. Nakahiga sa tabi ng malambot na katawan ni Alice, nagsimula si Lin Tian magplano ng susunod niyang hakbang. Napagtanto niyang kahit lumakas pa ang tribo niya, hindi pa rin ito sapat para tumapat sa simbahan. Mas malala pa, hindi lang mula sa empire at simbahan nang gagaling ang panganib, kailangan din niyang harapin ang mga halimaw sa loob ng Great Tomb. Napakunot ang noo niya at napabuntong hininga. Dahan-daang damilat si Alice na nagpapahinga kanina at malumanay na nagtanong. Messenger, may problema ba? Walang magawa si Lin Tian at sumagot. Iniisip ko kung may paraan para mapataas ang lakas natin. Sandaling nag-isip si Alice at saka nagsabi, madali lang yan, kailangan mo lang ng tamang artifact. Halimbawa, yung singsing na nasa kamay mo. Napatigil si Lin Tian, tumingin sa singsing na ninakaw niya noon at hindi pa nagagamit. Parang may ilaw na biglang sumindi sa isipan niya. Masyado siyang nakatutok dati sa pag-forge ng simpleng bakal. Oo, gumana iyon sa simula, pero sa mga susunod na laban, ang mga sundalong tao ay may full body armor na. Ang kaya lang gawin ng mga goblin ay light armor, at wala silang kakayahan gumawa ng full plate o heavy armor. Pero kung makakakuha siya ng malaking imbakan ng magical weapons, biglang tataas ang lakas ng tribo niya. Mabilis niyang tinanong, Alice, may paraan ba para makakuha ng maraming magical weapons? Gusto kong bumuo ng hukbo bilang panlaban. Wala. Diretsahan at walang patumpik-tampak ang sagot ni Alice. Parang nawala ng ulirat si Lin Tian, bumuo ang bagong nabuo niyang pangarap. Ngunit nagpatuloy si Alice, malamig ang boses. Ang magical weapons ay sobrang bihira para kanino man. Simula nang mawala ang mga dwarves, lalong kumonti ang mga marunong gumawa nito. Ang Empire ay may dalawa lang. Sa simbahan naman, walang nakakaalam sigurado, pero sinasabing may hawak silang world-class item. Ang mga dwarves ay minsang pinagpala ng mga Diyos, kaya nilang mag-forge ng magical weapons ng madali. Buong buhay nila ay nasa forge, at walang kapantay ang galing nila. 99% ng lahat ng magical weapons sa kontinente ay gawa ng mga dwarves, pero nawala sila dekada na ang nakalilipas. Iminungkahi ni Alice kay Lin Tian na subukang alamin ang kinaroroonan ng mga dwarves mula sa isang tao sa loob ng Great Tomb. Napaisip si Lin Tian, kung hindi niya sila mahahanap, wala siyang ideya kung paano mag-forge ng magical weapons, ni saan magsisimula. Alam niyang tuso ang Bone King, kapag nalaman nitong hinahanap niya ang mga dwarves, mabubunyag ang plano niya. Hindi rin siya pwedeng basta magtanong. Bigla niyang naalala ang isang tao, ang Dragon Mother. Tama, paano ko ba siya nakalimutan? Siguradong marami siyang alam, at kung siya mismo ay hindi makakaalam, wala nang ibang makakaalam. Kinabukasan, sumakay si Lin Tian sa dragon niya at lumipad papunta sa Dragon Island. Tumawid siya sa napakalawak na dagat at sa wakas ay nakita ang pamilyar pero parang nagbago na ring isla. Ngayon ay puno ito ng mga damong ligaw at mga hayop na hindi niya kilala noon. Habang papasok siya sa isla, wala siyang nakitang ni isang dragon. Nakakalat ang mga puting buto sa lupa, kaya napakunot noo siya. Naalala niya na sinabi ng Dragon Mother noon na babalik siya sa Dragon Clan. Ayon sa kanya, umalis lang siya noon para maglibang. Kung tutuusin, sa edad ng dragon, siya ay parang batang babae pa lang na 14 o 15 taong gulang sa tao, at hindi pa kabilang sa pinakamalalaking dragon. Marahil bumalik na talaga siya sa clan niya para maglaro. Napabuntong hininga si Lin Tian. Sabi ng Dragon Mother, ang Dragon Clan ay nakatira sa mga ugat ng World Tree. Para mahanap sila, kailangan lang lumipad diretso papunta sa gitna ng kontinente. Delikado at matagal ang biyahe, pero nagpasya pa rin siyang subukan. Ginamit niya ang anino ng araw para magtukoy ng direksyon,
at saka lumipad papunta sa puso ng kontinente. 5 araw ang lumipas bago niya narating ang Central Region. Hindi ka panipaniwala, may puno palang ganito kalaki. Napatulala siya sa higanting puno na ang pulang-pulang dahon ay parang isang dambuhalang plato na humahawak sa langit. Habang lumalapit siya, lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit kumpara rito, parang kahit langgam ay mas mahalaga pa. Pero kahit ilang ulit siyang umikot, wala siyang nakitang dragon. Hanggang sa tinahak nila ang makapal na ulap na kulay itim at narating nila ang dagat ng nag-aalab na lava sa ibaba. Sobrang init na pinapawisan siya ng todo, at napaisip. Buwisit, niloko ba ako? Paano may mabubuhay dito? Pero bigla siyang napatigil nang may umangat mula sa kumukulong magma. Tumindig ang balahibo niya nang marinig ang mabangis at nakakapang-inig na dragon's roar. Mula sa ilalim ng lava, lumitaw ang isang dragon na parang kasing laki ng bundok. Matalim at malamig ang titig nito kay Lin Tian. Isang goblin at isang mababang uri ng dragon, hindi kayo nararapat dito. Lumayas kayo ngayon o magdusa. Sa takot, nanginig ang maliit na dragon ni Lin Tian at nagtago sa likod ng malaking bato. Maya-maya, ilan pang dambuhalang dragon ang nagpakita, bawat isa ay kasing haba ng 100 metro. Nang makita nila ang mababang uri ng dragon na kasama ng isang goblin, puro panghahamak ang tingin nila. Teritoryo ng Dragon Clan ito, kahit anong basura na lang ba ang pumapasok ngayon. Kainin na lang natin sila. Hindi ko dudumihan ang bibig ko. Itapon na lang sila sa lava. Isa-isa silang nagsalita na puno ng pangmamaliit. Para sa kanila, ang kahinaan ng iba ay isa lang libangan, mga buhay na hindi karapat-dapat igalang. Nang makita ng mga dambuhalang dragon si Lin Tian, bigla silang nagtawanan ng malakas, puno ng pang-aalipusta at malupit na panunuya ang kanilang mga tinig. Para bang, ang buhay ng mahihina ay wala lang, isang laruan lang sa kanilang paningin. Ramdam ni Lin Tian ang matinding presensya ng mga higanting nilalang na ito, halos hindi siya makahinga, at unti-unting dinadalaw ng takot. Ngunit bago pa sila umatake, mabilis niyang isigaw. Sandali, kaibigan kami ng Dragon Mother. Wala kaming masamang intensyon. Pagkarinig sa pangalan ng Dragon Mother, biglang natigilan ang mga dragon na papalapit na kanina. Parang nabigla sila, at agad na nagtanong. Kaibigan ka ni Ferbis. Ibig sabihin ba, ikaw ang ama ni Despair? Sa mga mata ng mga dragon ay sumili ang halong takot at hindi makapaniwalang pagtingin. Ang mga halimaw na handa ng sumakmal sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas, ngayon ay biglang umatras. Isa-isa silang umurong, nanginginig, at nagsitago sa naglalagablab na lawan ng lava. Nanatiling tulala si Lin Tian sa nakita. Sa sobrang pagtataka, natanong niya. Despair, sino si Ferbis? May kaba sa boses ng dambuhalang dragon nang sumagot. Ferbis ang tunay na pangalan ng Dragon Mother. At si Despair, iyon ang titulo ng kanyang anak na half-blood mula sa isang goblin. Ang pangalan niya ay Nidhogg. Sa aming lahi, tanging yaong may ganap na lakas at pinakamataas na katayuan lamang ang karapat-dapat magkaroon ng titulo. Halimbawa, ang titulo ko ay Scarface. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Lin Tian. Kaya agad siyang nagtanong, kung ganun, maaari mo ba akong dalhin para makausap siya? Sandaling nag-isip ang dambuhalang dragon, bago tumango. Sige, pero ang mababang uri ng dragon na kasama mo ay dapat manatili sa labas, o maluluto siya sa init. Pagkasabi nito, lumiko ang dragon at tumungo sa ilalim ng bumubulwak na talon ng naglalagablab na lava. Dahan-dahan namang sumunod si Lin Tian. At nang tuluyan na silang naglaho sa loob, doon lang naglakas loob ang mga dragon na nagtago kanina na muling lumabas. Mapatla pa rin ang mga mukha nila sa sobrang takot. Napaka nakakatakot, siya pala talaga ang ama ni Despair. Hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Kapag ini-report niya tayo kay Despair, tapos na tayo, patay tayo sigurado. Samantala, kasama ng dambuhalang dragon, tinawid ni Lin Tian ang naglalagablab na dagat ng lava, hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking bangin na kulay itim. Sa gitna ng bangin, nakabukas ang isang kuweba na kasing itim ng gabi, malalim at nakakapangilabot ang dating. Paghinto nila sa bungad ng kuweba, maingat na nagsalita ang dambuhalang dragon. Pumasok ka mag-isa, nasa loob si Despair, kung tunay kang ang ama niya, babalikan na lang kita. Sa ngayon, kailangan kong ipaalam ito sa Dragon King. Ramdam ni Lin Tian ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Napalunok siya bago nagpasalamat sa dragon, at unti-unting lumakad papasok. Habang lumalalim siya sa loob, napansin niyang napakalawak ng kuweba, higit 1,000 metro ang lapad.
Ngunit higit na nakakakilabot ang laman nito, hindi ordinaryong buto ng dragon, kundi mga labi ng higanteng dragon. May mga bungo pa na aabot sa 500 metro ang laki, tila mga dambuhalang bantay na nanahimik sa walang hanggang kamatayan. Isang nakakatakot na kaisipan ang biglang sumagi sa isip ni Lin Tian. Pwede bang kinakain ng dragon na ito ang sarili niyang lahi? Ngunit agad niyang naalala ang sinabi ng dambuhalang dragon kanina. Kung siya nga talaga ang anak ko at ng Dragon Mother, tiyak na hindi niya kakainin ang sarili niyang ama. Ang loob ng kuweba ay nakakapangilabot, malamig ngunit nakakatindig balahibo ang presensya. At nang muntik na siyang umatras, bigla niyang naramdaman na umiinit ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang lumalambot ang lupa, at sumama ang amoy, matapang at mabahong halimuyak ang umalinggaso. Paglingon niya, halos manlaki ang mga mata niya sa nakita. Isang dambuhalang mata ang nasa tabi niya. At bago pa siya makagalaw, dahan-dahan itong umangat mula sa dilim. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang napakalaking dragon na balot sa itim na armor. Dalawang matutulis na sungay ang nakausli sa ulo nito, at bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Sa harap ni Lin Tian, tumambad ang presensya nito, malamig at walang kahit katiting na paglalamang sa mga mata. Ito si Nidhogg, ang anak na ipinanganak mula sa kanya at ng Dragon Mother. Umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ng dragon. Sino ka? Paano ka nagkalakas ng loob na pasukin ang teritoryo ko? Napaatras si Lin Tian, nanginginig sa kaba. At bago pa siya makasagot, bamuka ang napakalaking bibig ng dragon at sumugod papunta sa kanya. Muntik na siyang lamunin ng tuluyan, pero mabilis siyang sumigaw. Teka muna, sa gulat niya, biglang huminto ang dragon. Ang mga matang puno ng galit ay napalitan ng kakaibang kuryosidad at pag-aantibay. Sinamantala ni Lin Tian ang pagkakataon at tinanong, ang pangalan ba ng nanay mo ay Fairbeast? Nagulat ang dragon. Paano mo alam ang pangalan ng nanay ko? Ngumiti si Lin Tian at buong lakas na sinabi, dahil ako ang ama mo. Halatang nabigla si Nidhogg. Ang dambuhalang mata nito ay kumurap, puno ng pagdududa, habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Nagsisinungaling ka, ang tatay ko ay isang goblin. Ikaw, ano ka ba talaga? Nalito si Lin Tian, pero agad siyang nagtanong pabalik. Nakakita ka na ba talaga kung ano ang itsura ng isang goblin? Natahimik si Nidhogg. Simula nang siya'y isinilang, hindi pa siya kailanman nakakita ng kahit isang goblin. Lagi lang siyang nananatili sa ilalim ng World Tree. Dahan-daang inilapit ng dragon ang nguso nito kay Lin Tian at malalim na sininghat ang kanyang amoy. At doon, naramdaman nito ang kakaibang amoy, isang halimuyak na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Matapos mag-isip ng sandali, nagpasya si Nidhogg na dalhin si Lin Tian upang ipakilala sa kanyang ina. Mula sa dambuhalang katawan ng dragon, biglang kumislap ang berdeng enerhiya. At sa isang iglap, naglaho ang higanteng anyo nito. Sa harapan ni Lin Tian, lumitaw ang isang maliit na babae na may anyong tao. Ngunit sa likod niya'y may malalaking pakpak at isang buntot ng dragon, at sa ulo niya'y nakatayo ang pares ng sungay. Mariing ipinahayag ng bata, kung hindi ka talaga ang tatay ko, kakainin kita ngayon din. Ngumiti lang si Lin Tian at tumango. Dahil sa puso niya, sigurado na siyang ang batang nasa harap niya, ay tunay na anak niya. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.